Last year, 2023, naglabas ng statement ang mga Marcos saying na nakikisa sila sa komemorasyon ng panahon kung saan ang Pilipinas ay napaka-polarized, where politics divided us. Never mind the fact na ang pamilya nila ang pinatalisik sa pwesto at binuwag ang diktadurya ng kanyang pangalan. And we didn't bat an eye. Kasi ginawa ni Digong na holiday ang Pebrero 25 a year prior. Now, last year, February 25, 2024, hindi dineklarang non-working holiday dahil sa linggo raw tumapat. Parang wala rin daw kung gagawin niyang non-working holiday yon. Not recognizing the fact that the EDSA anniversary is in and of itself not only for an extra day of rest for the people, but we didn't bat an eye kasi hindi naman tayo naapektuhan. Last year again, August 21, the death of Ninoy Aquino. Dinelay ng ilang araw ang selebrasyon ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Natuwa ang masa dahil humaba pa ang long weekend nila. And we didn't bat an eye. Hindi nagsalita kasi deserve nila yung 5 araw na tuloy-tuloy na pahinga. 'Di ba? 2025 para sa Pebrero 25 para sa ika-39 anibersaryo ng EDSA, ginawang special working holiday ang selebrasyon ng EDSA. Tapos ngayon, Marcos dropped all the pretense and did not offer an explanation satisfactory sa mga progresibo. Today, kino-commemorate yung EDSA anniversary. But then, some are saying na bakit hindi siya na-declare as non-working holiday gaya dati. May we know the wisdom of Malacanang? Bakit idiniretso from since, I think, 2023? Hindi na siya na-declare as non-working holiday. Yes, as of now, February 25 is declared a special working day. And I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event. And it will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. But isn't this an effort, ma'am, from Malacanang para kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history ng bansa? Okay, again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumuligsa